Sa panahon ngayon, usong-uso na ang pangangaliwa o pangangabit sa asawa ng may asawa. Ikaw ba, kapag uso, sinusunod mo? Paano kung ang pangangabit na yon hindi lang naging dahilan ng iyong sakit sa puso, kundi pagkawala din ng isang taong kukumpleto sana sa'yo? Anong gagawin mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong Mama Mia, and I know, medyo madilim ngayon dahil nakakalimutan kong i-on. Sandali ha, on muna natin ang ating, anong tawag dito? Ang ating ilaw. Sandali. Ayan, aray ko po. Sorry, at nakalimutan ni Mama Mia ang i-on. Ayan. Okay na ba? Anyways, nako, bago tayo magsimula sa ating kwento, alam nyo na ang drill natin. Paki-follow po at paki-subscribe ng Blue App page ng Shop in Style. Ang grabing bonggang-bongga naman talaga dahil legit na legit ang mga makikita nyo dyan. At syempre, nako, kung quality ang pag-uusapan, grabe, top tier quality dahil original. Iba pa rin talaga kapag original. So visit na Shop in Style, and syempre mag-scroll na rin kayo dyan at baka may maibigan kayo para sa sarili ninyo o para sa mga mahal ninyo sa buhay. Huwag na nating patagalin to. Nako, sa title pa lang alam kong excited ka na. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga bagay na akala natin simpleng pagkakamali o simpleng kasalanan lamang. Pero ang hindi natin alam, hindi lang pala natin nasisira ang buhay ng isang tao, kundi may nawala sa kanilang sobrang mahalaga. Isang bagay o tao na dapat sana ay kukumpleto sa kanila. Dear Mama Mia, kung may magtatanong noon kung masaya ba ako sa buhay ko, hindi talaga ako magdadalawang isip sumagot ng malaking oo. Hindi kami mayaman, hindi rin marangya ang buhay namin, pero kontento ako. Isa po akong public high school student na na-assign sa isang liblib na barangay sa bundok. Halos 52 kilometro ang layo mula sa bayan namin. Hindi po biro ang biyahe araw-araw, kaya napagdesisyonan kong umuuwi na lang tuwing Biyernes ng hapon at babalik naman ng Linggo ng gabi. Nakakapagod. Sobrang nakakapagod. Pero tiniis ko yun dahil para yun sa pamilya ko, para sa anak ko, para sa kinabukasan namin. Tuwing madaling araw, 4:00 pa lang, gising na ako. Madilim pa sa labas habang nagiinit ako ng tubig para may pangkape. Tahimik ang buong bahay noon. Ang maririnig mo lang ay lagitik ng kalan at tilaok ng manok mula sa kapitbahay. Minsan bago ako umalis, sisilip muna ako sa kwarto namin. Naroon ang asawa ko, mahimbing ang tulog. Isang brasong nakayakap sa 3 gulang na anak na babae. Kapag nakikita ko silang ganoon, parang nawawala ang lahat ng pagod ko. Ganito siguro ang tunay na buhay, naiisip ko. Simple, payapa, buong pamilya. Ang asawa ko ay ang tipo ng lalaking ipagmamalaki mo talaga. Tahimik, masipag, hindi umiinom, hindi nagyuyosi, hindi tumatambay kasama ang barkada, hindi rin babaero. O yun ang akala ko. Siya pa nga yung tipo ng lalaking hinahangaan ng ibang babae sa barangay namin dahil sobrang maalaga daw sa pamilya.
Alam mo, napakaswerte sa asawa mo, Lane. Madalas sabihin ng mga katrabaho ko. Ngumingiti lang ako noon dahil akala ko rin, swerte ako. Akala ko, ako na ang pinakapinagpalang babae sa mundo. Ang hindi ko alam habang unti-unti kong binubuo ang kinabukasan naming pamilya, siya naman pala ang unti-unting sumisira nito sa likod ko. Noong na-assign ako sa malayong eskwelahan, kailangan namin ng kasama sa bahay para may magbantay sa anak namin habang wala ako. Doon pumasok sa eksena ang pinsan ko, Mama Mia. Anak siya ng tiyahin ko sa mother's side. Maganda siya, maputi ang kutis, mahaba ang buhok, at may hubog ang katawan na talagang mapapalingon ang mga lalaki. Pero hindi iyon issue sa akin, Mama Mia. Hindi naman kasi ako insecure na babae. At isa pa, pinsan ko siya. Pamilya, kaya mapagkakatiwalaan. Lumaki kaming magkasama lalo na tuwing bakasyon. Minsan nga, pinapahiram ko pa siya ng mga damit at gamit ko. Sobrang laki ng tiwala ko sa kanya. Noong una, ayaw ko pa sana siyang kunin bilang helper dahil nahihiya ako. Pero siya mismo ang nag-offer sa akin. Ate, ako na lang para makatipid na rin kayo. At syempre, aalagaan ko yan kasi pamangkin ko naman yan, 'di ba? Mahirap nang ipagkatiwala sa iba ang bata. At dahil hirap naman talaga kami noon, pumayag ako, Mama Mia. Ang hindi ko alam, yun pala ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Unti-unting naging routine ang lahat. Lunes hanggang Biyernes, nasa bundok ako. Sila ang magkakasama sa bahay. Ang asawa ko, ang anak ko, ang pinsan ko. Sa isip ko noon, ligtas ako dahil pamilya ang kasama nila. Hindi ako nagduda. Kahit kailan, Mama Mia, hindi pumasok sa utak ko ang kahit na anong mali siya. Kapag tumatawag ako sa video call tuwing gabi, lagi kong nakikita si pinsan sa kusina o kaya'y naglalaro kasama ang anak ko. Alam mo, ang bait talaga ng pinsan mo na yan. Sabi pa ng asawa ko sa akin minsan. Malaking tulong siya sa atin. Ngumingiti lang ako. Hindi ko alam na habang sinasabi niya yon, may iba pala siyang ibig sabihin. Minsan, Mama Mia, may mga bagay na pinapakita na pala sa'yo ng Diyos, pero ayaw mo lang talagang tignan. May mga pagkakataong uuwi ako galing eskwela na parang may nararamdaman akong kakaiba sa bahay. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may hangin na mabigat. May katahimikang hindi normal. Minsan pagpasok ko ng bahay, nagugulat silang dalawa na para bang nahuli ko silang may ibang ginagawa. Pero kapag tatanungin ko, sasabihin lang nila, wala naman. At dahil pagod ako lagi sa trabaho at pati na rin sa biyahe, pinipili kong maniwala. Ayoko kasi ng gulo, ayoko mag-isip ng masama. Isa pa, Mama Mia, nalaman ko na rin na buntis pala ako noon sa pangalawan naming anak. Magdadalawang buwan na. Sobrang saya ko nang malaman kong buntis ulit ako. Pakiramdam ko eto na talaga ang bagong simula ng aming pamilya. Hindi ko alam, Mama Mia, na habang may batang nabubuo sa tiyan ko, may isa pa rin palang batang nabubuo sa tiyan ng pinsan ko. At ang nakakatawa, iisa lang ang ama ng dalawang bata. Summer break noon nang tuluyang gumuho ang mundo ko.
Nasa sala kami ng anak ko habang tulog ang asawa ko sa kwarto. Naiwan niyang bukas ang cellphone niya sa mesa. Hindi naman ako yung tipo ng asawang mahilig nangingialam ng cellphone ng asawa niya. Sa totoo lang, maniwala kayo't sa hindi, never ko yung ginawa sa buong pagsasama namin. Pero ewan ko ba, Mama Mia, totoo nga yata ang women's instinct. Kasi nung araw na yun, parang may kung anong humihila sa akin. Parang may kung anong bumubulong sa isip ko. Buksan mo. Sige na. Kaya hinawakan ko ang cellphone niya. At dun nagsimula ang bangungot ng buhay ko, Mama Mia. Sa totoo lang, habang iniisip ko yun ngayon, hindi ko alam kung pipiliin ko pa rin bang buksan ang cellphone na yun. Mama Mia, hinawakan ko ang cellphone niya. Sa una, normal lang. Mga group chat, mga katrabaho, mga palitan ng memes. Hanggang sa nakita ko ang pangalan ng pinsan ko. Pagkabukas ko ng conversation nila, para akong nalunod. Miss na kita. Kailan tayo makakapag-check-in? Andito si ate. Hindi natin pwedeng gawin sa bahay. Namimiss ko na ang yakap mo. Tulog na ba si ate? Excited na ako makita ka mamaya. Nanlamig ang buong katawan ko, Mama Mia. Literal. Parang may yelong ibinuhos mula sa ulo hanggang paa ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit kong binabasa. Baka mali lang ang pagkakaintindi ko. Tiningnan ko pa ng paulit-ulit ang profile ng pinsan ko. Baka hindi siya yun. Sa totoo lang, matatanggap ko pang may ibang babae ang asawa ko. Wag lang yung pinsan ko. O baka naman biro lang to. Pagkatapos hinampas-hampas at kinurot-kurot ko pa ang sarili ko dahil baka nananaginip ako. Pero habang tumatagal akong nagbabasa, mas lumalala ang nakikita ko, Mama Mia. May mga pictures, may mga deleted messages. May usapan tungkol sa pagpunta sa lodge tuwing Sabado at Linggo. May usapan tungkol sa ginagawa nila habang tulog daw ang anak ko sa kabilang kwarto. Doon ko naramdaman na parang may pumutok sa loob ng dibdib ko. Hindi ako umiyak agad, Mama Mia. Hindi ako nakasigaw. Hindi ako nakagalaw. Nakaupo lang ako sa sofa habang hawak ang cellphone niya. Mga halos 30 minutos akong tulala. Parang huminto yung oras ko. Parang nawalan ng tunog ang mundo. Naririnig ko lang yung malakas na tibok ng puso ko at isang tanong na paulit-ulit sa isipan ko. Bakit? Bakit siya? Bakit ang pinsan ko pa? Bakit habang buntis ako? Bakit habang nagtatrabaho ako para sa pamilya namin? Napatingin ako sa sarili ko noon. Bigla kong kwestiyon ng lahat. Hindi ba ako sapat? Hindi na ba ako maganda? May kulang ba sa akin? At ang pinakamasakit, Mama Mia, habang nagtitiwala ako sa kanilang dalawa, sila pala yung magkasamang sumisira sa buong buhay ko. Hindi ko maalala paano ako nakarating sa loob ng kwarto namin. Ang natatandaan ko lang, natutulog pa rin siya ng mahimbing habang durug naman ako sa tabi niya. Tinitigan ko siya, Mama Mia. Yung mukha niyang dati kong tinitingala, yung lalaking akala ko kakampi ko habang buhay. Biglang naging estranghero siya sa harapan ko. At sa unang pagkakataon, natakot akong katabi siya. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone niya.
Pakiramdam ko noon, kapag gumalaw ako, tuluyan na talagang magiging totoo ang lahat. Kasi habang nakatulala ako, may parte pa rin sa utak kong umaasang baka panaginip lang talaga yun. Baka may iba silang paliwanag. Baka edited. Baka hindi siya. Baka hindi sila. Pero habang mas tumatagal, mas bumibigat ang dibdib ko. Parang may malaking bato na unti-unting dumudurog sa puso ko. Tiningnan ko ulit ang asawa ko. Mahimbing pa rin siyang natutulog. Napakapayapa ng kanyang mukha na para bang hindi siya gumagawa ng kasalanan. At doon ako unang nakaramdam ng matinding galit. Paanong nakakaya niyang matulog ng ganon kahimbing habang palihim pala niya akong winawasak at niloloko? Paanong nakakaya niyang yakapin ako gabi-gabi habang kapag wala ako, magkaniig pala sila sa kama ng sarili kong pinsan? Bigla akong nanginig. Hindi ko na napigilan. Bakit mo ginawa sa akin to? Mahina akong bulong. Habang tumutulo noon ang mga luha sa mga mata ko. Dahil mahina lang yun, syempre hindi niya narinig. Pero ilang segundo lang, tuluyan na akong humagulgol sa sobrang sakit at sikip ng dibdib ko. Doon siya nagising. Nagulat pa siya nang makita akong umiiyak. Anong nangyari? Antok niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia. Kasi parang may pumipigil pa rin sa dibdib ko. Ang ginawa ko lang ay inabot ko sa kanya ang cellphone niya na hawak ko pa rin noon. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya. Doon ko napatunayang totoo nga talaga lahat ng nakita ko. Wala nang denial, wala nang paliwanag. Nahuli ko sila. Makinig ka muna. Ano pa bang pakikinggan ko? Sigaw ko. Unang beses kong sumigaw ng ganon sa buong pagsasama namin. Kahit nung magnobyo pa lang kami, never po akong sumigaw ng ganon kalakas. Nagising ang anak namin sa kabilang kwarto sa lakas ng boses ko at nagsimula itong umiyak. Pero Mama Mia, halos wala na akong pakialam noon. Pakiramdam ko kasi sasabog na ang dibdib ko sa sobrang sikip. Habang nagtatrabaho ako, habang buntis ako, at pinsan ko pa talaga. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Lane, isang beses lang yun. Sinampal ko siya. Huwag mo akong gawing tanga. Dahil nakita ko lahat, Mama Mia. At alam kong hindi yun isang beses lang. Ilang buwan na rin yun. May plano, may nabuong relasyon. May motel, may mga I miss you, may mga I love yous. At mas masakit, may mga gabing magka-video call pa kami habang magkasama silang dalawa sa bahay at tulog na ang anak ko. Pakiramdam ko naduduwal ako habang iniisip yon. Tumayo ako at diretsyong lumabas ng kwarto. Nasa kusina noon ang pinsan ko, Mama Mia. Pagkakita pa lang niya sa mukha ko, namutla siya kaagad. Siguro nakaguhit o nakasulat sa mukha ko yung salitang traidor kayo. Alam na niya agad. Ate, tumahimik kang ahas ka. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ako makapaniwalang eto yung taong itinuring kong kapatid. Pinagkatiwalaan ko ng bahay ko, ng anak ko, at ng asawa ko. Paano niyo nagawa sa akin to? Humahagulgol na siya noon.
Paulit-ulit siyang nagsusorry. Pero bawat pagsusorry niya, parang mas lalo lang akong nasusuka. Kasi wala naman ng saysay ang sorry na yon. Tapos na. Nasira na nila ang lahat. Nasaktan na nila ako. Ang gabing yun, Mama Mia, ay parang isang gabi na naging impyerno ang bahay namin. Sigawan, iyakan, sumbatan. Nagising ang buong compound sa gulo namin. Dumating pa ang biyanan ko, pati tiyahin ko, pati mga kapitbahay. At doon nagsimula ang pinakamagulong parte ng buhay ko. Habang umiiyak ako sa sala, biglang nagsalita ang tiyahin ko. Lane, bubuntis din si Grace. Parang tumigil ang mundo ko. Napatingin ako sa pinsan ko. Umiiyak lang siya habang nakayuko. At dun ko naramdaman yung sakit na hindi ko talaga kayang ipaliwanag. Pakiramdam ko may mga kutsilyong paulit-ulit na ipinapasok sa dibdib ko. Pareho pala kaming buntis. Pareho kaming may batang dinadala sa aming sinapupunan. At parehong iisa lang ang ama ng mga anak namin. Mama Mia, gusto ko na lang talagang mawala noon. As in literal. Pakiramdam ko hindi ko nakakayanin. Hindi ako makahinga. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Minsan naiisip kong sana hindi na lang ako nagising. Dahil bawat segundo nagising ako, parang pakiramdam ko dinudurog ako. Lalo na kapag nakikita ko silang dalawa. Lalo na kapag naaalala kong habang nasa bundok ako, nagtitiis, nagtuturo para may panggastos kami. Sila naman palang dalawa ay nagpapakasarap sa sariling kama naming mag-asawa. Napakasakit isipin na magkasama sila at sa bahay pa mismo namin. Sa higaan pa namin, sa kusina na ako ang bumibili ng pagkain, sa sala kung saan kami naglalaro ng anak ko. Lahat ng parte ng bahay namin, pakiramdam ko noon ay parang ang dumi-dumi dahil sa kanilang dalawa. Hindi ko na kayang tignan, Mama Mia. Kaya kinabukasan, umalis ako. Wala akong dalang kahit na anong gamit, kundi ilang damit lang at ang ultrasound results ko. Umuwi ako sa bahay ng parents ko. Akala ko, dahil magulang ko sila, magiging kakampi ko sila. Akala ko yayakapin nila ako. Akala ko sasabihin nilang, tama lang na hiwalayan mo yung walang kwenta mong asawa. Pero mali ako, Mama Mia. Anak, isipin mo naman ang mga bata. Hindi madaling lumaki ng walang ama. Lalaki lang yan. Natural talaga sa mga lalaking nagkakamali at paminsan-minsan tumitikim ng iba. Patawarin mo na. Hindi ka naman nag-iisa. Lahat ng mga babae dumaan sa ganyang sakit. Mama Mia, bakit ganon? Bakit imbis na kampihan nila ako? Imbis na maggalit sila dahil nasaktan ng anak nila? Bakit parang kasalanan ko pang lumayo ako? Bakit parang kasalanan ko pang hindi ko magawang magpatawad? Ako na yung niloko eh. Ako yung buntis. Ako yung nasaktan. Pero parang ako pa yung kailangang umintindi. Doon ko unang naramdaman na minsan, kahit sariling pamilya mo pala, hindi rin maiintindihan ang sakit na yung pinagdadaanan. Alam mo ba kung ano mas masakit, Mama Mia? Kinausap pa ako ng mama ko. At ang sabi niya, maging ang papa ko raw noon ay nagkasala din sa kanilang
pagsasama bilang mag-asawa. Ang kaibahan nga lang ni Papa at ng asawa ko, hindi kaano-ano ni Mama yung babae ni Papa at hindi rin naman niya ito nabuntis. Sabi pa ni Mama parehong sakit lang daw yun. Kung hindi daw niya piniling patawarin noon si Papa, lumaki din daw kaming walang ama. Baka daw hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kapag nagkataon. Gulong-gulo ako noon habang pinakikinggan ko ang sinasabi ng mama ko. Sa totoo lang, Mama Mia, ilang beses po akong nagtangkang lumayo. Nagpa-transfer ako ng assignment, naghanap ng matitirhan, umiwas ako. Nagpalit ako ng number pero lagi niya akong hinahanap. Pumupunta siya sa school, sa boarding house, sa bahay ng kaibigan ko. Paulit-ulit siyang umiiyak, humihingi ng kapatawaran. Nagkamali lang ako, Lane. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Ayusin na natin to. Pero habang tumatagal, Mama Mia, mas nawawalan ako ng emosyon. Parang may parte sa akin na namatay simula nung niloko nila ako. At kahit anong pagsusori niya, pakiramdam ko hindi ko na maibalik yung dating ako. 3 buwan matapos mabunyag ang lahat, pakiramdam ko isa na akong multo. Humihinga ako, kumakain, nagtuturo, nakikipag-usap. Pero sa loob ko parang wala nang natira. Parang may kung anong namatay sa pagkatao ko nung gabing nakita ko ang palitan nila ng mga mensahe. At kahit pilit kong itinatayo ulit ang sarili ko, may mga araw talagang bigla na lang akong bumabagsak. Yung tipong habang nagtuturo ako sa harap ng klase, bigla na lang akong matutulala. Minsan, may estudyante pang nagtanong sa akin, "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Ngumingiti lang ako, pero ang totoo gusto ko nang umiyak. Mahirap magpanggap na okay ka kapag buong barangay alam kung anong nangyari sa'yo. Sa probinsya kasi, Mama Mia, mas mabilis kumalat ang chismis. Mas mabilis pa sa signal ng internet. At ang masakit doon, habang ikaw tahimik na sinusubukang buuin ulit ang sarili mo, may mga taong ginagawang aliwan ang pagkawasak mo. Alam mo, siya yung niloko ng asawa at pinsan, 'di ba? Sabay daw silang nagbuntis nung pinsan eh. Kawawa naman. Pero bakit hindi pa niya tuluyang hinihiwalayan? At kahit hindi nila sabihin ang mga salitang yun ng direkta sa harap ko, ramdam ko, Mama Mia. Ramdam ko yung mga tingin. Yung tingin ng awa. Yung tingin ng panghuhusga. At higit sa lahat, yung tingin ng kahihiyan. Minsan habang nasa palengke ako, may maririnig akong bumubulong-bulong kapag dumadaan ako. Napakabigat nun. Kasi bukod sa nasasaktan ka na, kailangan mo pang buhatin yung kahihiyan ng kasalanang hindi naman ikaw ang gumawa. Bakit kaya ganun, Mama Mia, no? Hindi naman ikaw yung nagloko. Pero bakit ikaw yung mahihiya? Bakit parang ikaw na nga ang sinaktan? Ikaw pa ang nakakahiya sa harap ng lahat. Mama Mia, hindi ko na talaga balak bumalik pa noon sa asawa ko. Buo na ang desisyon ko. Pero mahirap pala talaga kapag may anak na kayong dalawa. At lalong mas mahirap dahil bukod sa anak ninyo, buntis ka pa. Mas mahirap kapag pagod ka ng lumaban. Dahil habang tumatagal, pakiramdam ko noon na uubos ako. Araw-araw siyang sumusunod. Maghihintay sa labas ng school. Magdadala ng pagkain. Magsusumamo. Iiyak. Minsan luluhod pa. At sa totoo lang, Mama Mia,
Nung mga panahon na nanonood lang ako ng pelikulang ganun, yung mga lalaking nagkakasala tapos lumuluhod sa harap ng kanilang girlfriend o asawa, parang kinikilig tayo. Pero kapag ikaw yung nasa sitwasyon, hindi yun nakakakilig. Nakakapagod yun. Kasi habang siya pinipilit na bumawi, ako naman pilit na inuunawa paano ako nabuhay ng ganito kasira. Anak, subukan mo lang ulit. Hindi para sa'yo kundi para sa mga bata. Ilang beses nang sinabi yun ng mama ko sa akin. Nagsisisi naman daw talaga. Baka nagbago na. Para sa mga bata na lang, anak. Kasal kayong dalawa. Kaya hindi madali ang pakikipaghiwalay. Paulit-ulit ko yung naririnig hanggang sa unti-unti akong napagod tumanggi. Hindi dahil okay na ako, hindi dahil napatawad ko na siya, kundi dahil pagod na akong tumakas, pagod na akong umiyak, pagod na akong magpaliwanag, pagod na rin akong magalit. Kaya isang araw, Mama Mia, pumayag akong umuwi. At doon nagsimula yung pinakamasakit na parte ng relasyon namin. Yung magkasama kayong dalawa sa isang bahay, pero wala ka ng tiwala, wala ka ng pagmamahal. Pagbalik ko sa bahay namin, parang hindi na yun yung dati kong tahanan. Pagpasok ko pa lang ng isang hakbang sa pintuan, bumalik lahat sa isip ko. Yung kusina kung saan sila madalas magkasama, yung sofa kung saan ko nabasa ang mga messages nila, yung kwarto namin, yung higaan namin. Hindi ko maiwasang isipin. Ilang beses kaya silang nagsama rito habang wala ako? Ginawa kaya nila sa kusina? Ginawa kaya nila sa sala? At bawat naiisip ko yun, parang gusto kong masuka. Minsan hindi ako makatulog. Tinititigan ko lang ang kisa may buong gabi habang katabi ko siya. Habang iniisip ko kung paano niya nagawang yakapin ako noon pagkatapos niyang manggaling sa kuweba ng ibang babae. At mas masakit talagang isipin na pinsan ko pa yung mismong babae, Mama Mia. Sa totoo lang, nagbago rin naman siya pagkatapos ng lahat. Tahimik na, mas maalaga. Halos ibigay na niya lahat ng gusto ko. Pero ewan ko ba, may mga bagay talagang kapag nasira na, hindi na bumabalik sa dati pa. At kahit anong effort niya, hindi ko na makita yung lalaking minahal ko noon. Kapag tinitingnan ko siya, pakiramdam ko parang ibang tao na. Parang estranghero. At minsan naaawa na lang ako sa sarili ko dahil kahit magkatabi kami, pakiramdam ko mag-isa pa rin ako. Mas lalong naging komplikado nang malaman kong tuloy pa rin pala ang communication nila nung una. Nahuli ko kasi siyang minsan na nagde-delete ng mga messages. Doon ulit ako nanginig sa sobrang galit. Hindi pa rin pala tapos? Umiyak siya agad. Sinasabi lang naman niya sa akin yung tungkol sa bata. Wala akong pakialam. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay mababaliw ako. Sobrang sakit. Kasi paano ka mag-heal kung araw-araw may paalala ng panlulokong ginawa nila? Paano mo tatanggapin na habang dala mo ang anak mo, may isa pang babaeng nagdadala rin ng anak ng asawa mo? Minsan iniisip ko, baka karma ko to. Baka may nagawa akong masama sa nakaraan na hindi ko maalala. Dahil hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan kong maranasan ng ganong uri ng sakit. Lumalaki ang tiyan ko habang lumalaki rin yung takot ko. Hindi na ako masaya sa pagbubuntis ko, Mama Mia. At yun po,
ang pinakamasakit na aminin. Dati excited akong bumili ng mga gamit pang baby. Mahilig akong manood ng mga baby videos. Nagpaplano na ako ng pangalan, ng kulay ng kwarto, ng kung ano ang posibleng maging future niya. Pero pagkatapos ng lahat, parang nawalan ng ilaw yung pagbubuntis ko. Minsan habang hinihimas ko ang tiyan ko, naiiyak ako. Kaya pa ba kitang ipaglaban, anak? Pakiramdam ko, wasak na ako bilang babae, bilang asawa, bilang tao. Isang gabi habang nakahiga ako, biglang gumalaw yung baby sa tiyan ko. Napahawak ako agad. At dun ako umiyak ng tahimik. Dahil sa gitna ng lahat ng gulo, may dalawang batang inosenteng walang kamalay-malay. Yung panganay kong anak at yung anak na nasa sinapupunan ko. Mga batang wala namang kasalanan. Mga batang umaasa lang na pag nasa mundo sila, buo at masaya ang pamilyang kalalakihan nila. Pero paano ko ibibigay yun sa mga anak ko kung ako mismo hindi ko na alam kung paano ang mabuhay? Lumipas pa ang mga buwan, Mama Mia. Dumating na ang simula ng maternity leave ko. At habang malapit na akong manganak, nagdesisyon kaming pumunta sa syudad para dun ako manganak, Mama Mia. Yung panganay kong anak ay iniwanan ko na muna sa mga magulang ko. Tahimik ang biyahe namin noon. Habang nasa bus kami, nakatingin lang ako sa bintana. Habang siya naman paminsan-minsang nagtatanong, "Okay ka lang ba?" Simpleng tanong kung tutuusin, pero napakahirap sagutin. Kasi paano mo sasabihin hindi ka okay? Lalo pat siyang kasama mo, ang taong sumira sa'yo. Pagdating namin sa ospital ay pansamantala kaming tumuloy sa isang maliit na apartment malapit lang din sa ospital kung saan ako manganganak. At dun ko unang naramdaman yung matinding kaba. Hindi ko alam bakit. Parang may mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. Parang may mangyayaring hindi maganda. Minsan gigising ako madaling araw na pinagpapawisan ng husto. Minsan naiiyak na lang ako bigla. At kahit anong dasal ko, hindi nawawala yung takot. Hindi ko naman to naranasan dun sa panganay kong anak, Mama Mia. Hanggang dumating na yung araw na nagsimula na akong makaramdam ng mga contractions. Madaling araw noon. Mahina pa lang sa umpisa pero ramdam kong iba na. Hindi ito kasing sakit nung contraction ko sa panganay ko. Hinawakan ko ang tiyan ko habang nakaupo sa gilid ng kama. At eto na, nagising ang asawa ko. Dadali na kita agad sa ospital. Habang nasa sasakyan kami papuntang ospital, tahimik lang ako. Nakatingin sa madilim na kalsada habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, hindi lang pala ako ang manganganak sa ospital na yun. Hindi ko malilimutan ang yung amoy ng ospital na yun, Mama Mia. Yung halo-halong amoy ng alkohol, gamot, bleach, at pagod. Pagpasok pa lang namin sa emergency entrance, pakiramdam ko biglang bumigat lalo yung dibdib ko. Napakasakit at napakatindi ng mga contractions ko noon. Hindi na ako makalakad ng maayos kaya inaalalayan na ako ng asawa ko papasok. "Relax ka lang, mahal. Andito lang ako." Bulong niya habang hawak ang braso ko. Nung sa panganay namin, Mama Mia, napakasarap sa pakiramdam nun. Na habang nanganganak ka, nasa tabi mo lang ang asawa mo. Nakasuporta. Hindi ka iniiwan.
Pero sa pangalawang pagbubuntis ko, Mama Mia, sa totoo lang, nasasaktan ako. Relax lang, andito lang ako. May parte dun sa mga salita na parang gusto ng puso kong maniwalang siya pa rin yung taong aalalay sa akin kahit na anong mangyari. Pero may parte sa sarili ko na nandidiri habang hawak-hawak niya ako. Pakiramdam ko kasi hindi para sa akin yung mga salitang yun, kundi para sa malandi at ahas kong pinsan. Siguro ganun talaga kapag niloko ka ng isang taong minahal mo ng sobra. Kahit may natitira ka pang pagmamahal na ayaw mamatay, ay hindi mo pa rin maiwasang mamuhi at mandiri. Inilipat na ako sa labor room matapos akong i-check ng nurse. 4 cm na po si Mami, sabi nito. Naglabasan ng mga nurse na parang sanay na sa sigaw, iyak at pagmamadali. Pero ako pakiramdam ko ay mababaliw ako sa sobrang kaba. Hindi lang dahil manganganak na ako, kundi dahil simula nung mabuntis ako sa pangalawa kong anak, pakiramdam ko talaga ay may kakaiba na. Mabilis kasi akong hingalin kumpara dun sa panganay ko. Minsan, kakaunti lang ang galaw ng baby ko sa tiyan ko. May mga findings din noon sa ultrasound na hindi ko ganong maintindihan. Pero paulit-ulit sinabi ng doktor na kailangan po natin tong bantayan. Ayokong mag-isip ng masama noon. Kapit lang ako ng kapit sa dasal. Lumipas ang ilang oras. Palakas at patindi ng patindi yung contractions ko. Pakiramdam ko puputok na yung balakang ko, Mama Mia. Pinagpapawisan ako ng malamig habang mahigpit na nakakapit sa bakal ng kama. At sa gitna ng sakit na yon, paminsan-minsan sinusulyapan ko ang asawa ko. Tahimik lang siya sa gilid, mukhang balisa. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa akin o dahil kinakain siya ng konsensya niya. Bandang tanghali, naiwan saglit ang cellphone niya sa maliit na mesa malapit sa hinihigaan ko. Nag-vibrate yun ng sunod-sunod. Nung una binaliwala ko. Pero maya-maya, muli na namang umilaw yung screen. At parang may kung anong malamig na humawak sa puso ko nang makita ko ang pangalan ng kapatid ng kabit niya. Pangalan ng isa ko pang pinsan. Hindi ko alam kung bakit ko pa binuksan. Siguro dahil pagod na akong lokohin. Pagkabasa ko ng message, parang may humampas agad sa dibdib ko. Kuya, pumunta ka na rito. Manganganak na rin si Grace. Nanginig ang kamay ko, Mama Mia. Hindi ako makahinga. Parang bumalik lahat. Yung galit, yung trauma, yung sakit, yung kahihiyan. Habang nasa labor room, lumalaban para mailabas ng maayos ang anak namin, yung kabit pala niya ay manganganak din. At alam mo ba kung anong nakakatawa? Sa parehong araw pa at sa parehong ospital pa talaga. Pakiramdam ko, Mama Mia, sinusubok talaga ako ng mundo. Pagpasok niya galing labas ay nadatnan niya akong umiiyak habang hawak ang cellphone niya. Nanlaki ang mga mata niya. Ano yan? Pupuntahan mo ba? Nanginginig kong tanong. Tahimik siya. Pupuntahan mo ba? Sigaw ko habang umiiyak. Umiling siya agad. Hindi. Pero kitang-kita ko sa mukha niya yung panic. Yung gulong-gulo siya. At dun ko naramdaman yung matinding pagkapahiya bilang isang asawa. Dahil sa mismong araw na dapat ako lang iniisip niya, may isa na naman siyang pamilyang kailangang harapin. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating sila. Oo, sila mismo ang pumunta sa ospital.
Hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas para kayanin yon. Nakahiga ako noon sa stretcher nang makita kong dumaan sa hallway yung pinsan ko. Malaking malaki na rin yung tiyan niya. Namumutla siya. Inaalalayan siya ng kapatid niya. At pagtingin namin sa isa't isa, parang tumigil ang mundo ko. Walang nagsalita, pero yung tingin niya, puno ng hiya. At yung akin, alam ko kahit hindi ko nakikita ang sarili ko na punong-puno ng galit at sakit ang mga mata at mukha ko. Hindi ko maipaliwanag. Parang gusto kong sumigaw. Parang gusto kong magwala pero wala na akong lakas para gawin yon. Pagod na ako, Mama Mia. Physically, emotionally, mentally. Pakiramdam ko noon ay ubus na ako. Mas lalong naging impyerno nang malaman kong pareho kaming ilalagay sa iisang ward pagkatapos naming manganak. Nung sinabi yun ng nurse na sa ward ako dahil walang private room, literal akong napatulala. Alam ko kasi, Mama Mia, na wala namang pambayad yung pamilya ng pinsan ko. Kaya nga siya pumasok bilang katulong sa amin, 'di ba? Kaya alam kong sa ward din siya mapupunta. Wala na po bang ibang room, nurse? Mahina kong tanong. Naku ma'am, punuan po kasi ngayon eh. Gusto kong tumawa noon. Hindi ko alam kung malas lang ba talaga ako o sadyang napakalupit ng mundo. Sa dami-dami ng ospital, sa dami naman ng araw sa loob ng isang buwan, sa dami naman ng tao, bakit kailangang pareho pa talaga kami? Hanggang sa nagsimula na yung active labor ko bandang gabi. Doon ko naramdaman yung sakit na parang pinaghihiwalay sa dalawa yung katawan ko. Sigaw ako ng sigaw habang umiiyak. Ma'am, push! Konti pa, malapit na! Pero habang tumitindi yung sakit, may kakaiba akong nararamdaman. Pakiramdam ko noon hindi ko marinig ng maayos ang heartbeat ng baby ko. Nagkakagulo yung mga nurses. May tinatawag silang ibang doktor. May kinukuhang gamit. At doon ako biglang kinabahan ng sobra. Ano pong nangyayari? Tanong ko. Walang agad sumagot sa tanong na yon. At yung katahimikan nila, yun ang unang dumurog sa puso ko. Mama Mia, pagkalabas ng baby ko, hindi ko narinig yung iyak na matagal kong inantay. Tahimik. Sobrang tahimik. Yung tipo ng katahimikang nakakabingi. Napatingin agad ako sa doktor. Kahit hinang-hina ako, nagawa ko pa ring magtanong. Dok, bakit po hindi umiiyak ang anak ko? Walang sumagot. Nakita ko yung pagmamadali nila. May oxygen, may suction, may nurse na tumatakbo. At doon ako nagsimulang mataranta. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Bigla akong umiiyak noon na naghe-hysterical na. Please, paiyakin niyo siya, please. Pagsusumamo ko. Pero ilang minuto lang siguro yun, Mama Mia. Kahit hapong-hapo na ang katawan ko ay hindi ko po magawang makatulog. Hanggang sa lumapit yung doktor sa akin. At habang nakatingin siya sa akin, ay alam ko na. Bago pa siya magsalita, alam ko na. Mami, sorry. Ginawa po namin ang lahat. Parang may humila sa kaluluwa ko palabas ng katawan ko. Hindi ko na narinig lahat ng sinabi niya. Ang natatandaan ko lang, CHD.
complications. Hindi kinaya ng murang katawan ng anak ko. Wala na. Wala na yung anak ko, Mama Mia. Humagulgol ako ng gabing yun. Yung iyak na hindi mo na talaga kontrolado. Yung iyak na parang mamamatay ka na rin dahil may namatay na parte ng pagkatao mo. Kasi totoo naman may namatay naman talaga. Hindi lang anak ko, kundi pati ako. Pati yung dating ako. Pati lahat ng pangarap ko para sa batang yun. Habang yakap-yakap ko yung maliit niyang kumot, pakiramdam ko noon parang gusto ko na ring sumunod sa kanya. At ang pinakamalupit pa, Mama Mia, habang nagluluksa ako, naririnig ko mula sa kabilang kortina ang iyak ng isa pang baby. Ang baby nila. Malusog, malakas, buhay. Bawat iyak nung baby na yun ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso ko. Dahil habang sila may inuuwi ang buhay na bata, ako, kabaong ang inuwi ko. At doon ko unang naramdaman yung klase ng sakit at galit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na ano pa mang salita. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako nakalabas ng ospital nang buhay ako. Sa totoo lang, pagkatapos marinig na wala na ang anak ko, parang gusto ko na lang humiga, matulog, at wag nang muling gumising pa. Pero hindi pwedeng huminto ang mundo kahit wasak na wasak ka. Kailangan pa rin pumirma ng mga papeles. Kailangan pa rin kumausap ng doktor. Kailangan pa rin umuwi. Dahil may isa pa akong anak na naghihintay sa akin. At yun ang pinakamasakit. Yung uuwi ka sa isa mo pang anak habang hindi mo bitbit ang pangalawa mong anak ng buhay. Habang nasa recovery room na ako ay nakatingin lang ako sa kisame. Hindi na ako umiiyak noon. Parang ubos na ako. Yung luha ko parang naubos kasabay ng huling tibok ng puso ng anak ko. Minsan, may nurse na lalapit para i-check ako. Ma'am, kain po kayo kahit konti lang. Hindi ako sumasagot. Wala akong maramdaman. Parang manhid na ang buong pagkatao ko. Naririnig ko pa rin mula sa kabilang side ng ward yung iyak ng baby nila. Minsan yung pinsan ko umiiyak din. Naririnig kong kinakausap siya ng kapatid niya. Naririnig kong tinatanong kung okay lang siya. At habang nakikinig ako roon, gusto kong mapunit yung dibdib ko. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ganon, Mama Mia. Bakit ganon? Sila pa yung may kasalanan pero sila pa yung may buhay na anak. Sila yung may kasalanan. Sila yung nanloko, sila yung nang traidor, pero bakit kailangan ako yung masaktan ng ganito? Bakit kailangan ako yung mamatayan ng anak? Bakit ako yung nagdusa ng ganito? Ano bang ginawa kong kasalanan para parusahan ako ng ganito kasobra? Ilang beses kong tinanong yun sa isip ko habang nakatulala lang. Pero wala akong sagot na makuha. Tahimik lang yung ospital at tahimik lang din yung Diyos. Hindi ko kayang tignan ng asawa ko noon, Mama Mia. Sa tuwing lalapit siya, parang nasusuka ako. Hindi dahil siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin, kundi dahil sa gitna ng pinakamabigat na araw ng buhay ko, siya rin yung dahilan kung bakit doble-doble yung sakit na nararamdaman ko. Kung hindi niya ako niloko,
kung hindi niya binasag ang pamilyang aming binuo. Siguro iba yung naging takbo ng pagbubuntis ko. Siguro kung hindi ako araw-araw na umiiyak noon, siguro hindi nagkaroon ng komplikasyon ng anak ko. Siguro hindi ako sobrang na-stress. At kahit pa sabihin ng doktor na congenital yung sakit ng baby ko, may parte pa rin sa akin na sinisisi yung asawa ko at yung ginawa nilang paglolo ko ng pinsan ko. Dahil habang binubuo ko yung batang yun sa sinapupunan ko, habang nagde-develop siya, winawasak naman ako ng ama niya. Nung gabi bago kami umuwi, tahimik lang siya sa tabi ko. Mukhang ilang araw nang hindi natutulog. Namumugto na rin ang mga mata niya. Pero ewan ko ba, hindi ko magawang maawa. Parang wala na akong maibigay na emosyon sa kanya. Hanggang sa bigla siyang nagsalita, Mama Mia. Kasalanan ko to. Hindi ako sumagot. Umiyak siya. Unang beses kong nakita yung ganong klase ng iyak mula sa kanya. Hindi yung iyak na parang pangporma, na parang nagdadrama, kundi yung iyak ng taong tuluyan ng nilalamon ng kanyang konsensya. Kung pwede lang na ako na lang, tumigil ka. Mahina lang ang boses ko sa pagsasalita pero matigas ang tono nun. Kahit anong gawin mo, wala na ang anak ko. Pagkasabi ko noon para akong sinakal ng sarili kong salita. Dahil dun ko tuluyang naramdaman na totoo na talaga ang lahat. Wala na talaga yung baby ko. Hindi na ako magiging ina ng isang batang pinapangarap ko ng ilang buwan. Ng isang batang lalaki. Hindi ko na siya mayayakap. Hindi ko na maririnig siyang tumawa. Hindi ko na siya makikitang lumaki at maging pasaway o makulit na bata. Dahil tapos na. Kinabukasan inilabas sa amin yung maliit na puting kabaong. Hanggang ngayon hindi ko kayang isipin ng diretso ang itsura noon, Mama Mia. Napakaliit. Parang hindi makatarungang magkasya ron yung buong pangarap ko bilang isang ina. Nung ibinigay yun sa akin, dun ulit ako bumagsak. Humagulgol ako sa hallway ng ospital. Wala na akong pakialam kung may makakita man sa akin. Wala na akong pakialam kung kahiya-hiya yung pagwawala at pagbagsak ko. Dahil walang sakit na mas hihigit pa sa isang ina na maglilibing ng sarili niyang anak. Paglabas namin ng ospital, nakita ko sila. Yung pinsan ko. Karga-karga niya yung baby nila ng asawa ko. Nasa tabi niya ang buong pamilya niya. Nakasuporta ang mga ito sa kanya na para bang walang ginawang imoralidad o kasalanan ng kanilang anak. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ilalarawan yung nararamdaman ko nung mga oras na yon. Hindi simpleng selos. Hindi simpleng galit. Parang may kung anong mabigat at madilim na emosyon na bumabalot sa buong pagkatao ko. Habang yakap ko ang kabaong ng anak ko, siya naman ay yakap niya ang buhay niyang sanggol. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong napaka-unfair ng mundo. Sobrang unfair. Kung sino pa yung dapat parusahan, sila pa yung parang pinagpapala. Napatingin yung pinsan ko sa akin. Namumugto rin yung mga mata niya. Mukhang gusto niyang magsalita, pero umiwas ako. Dahil alam kong kapag nagsalita siya, baka masampal ko siya ron mismo. Hindi ko kayang makita yung batang hawak niya. Dahil bawat tingin ko roon, naaalala kong dapat may hawak din akong buhay na anak ngayon. Pero wala.
Wala akong maiuuwi dun sa panganay kong anak, kundi sakit. Pag-uwi namin sa probinsya, parang mas lalo akong nilamon ng lungkot. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik. Yung anak ko, Mama Mia, na panganay ay hindi muna ibinalik ng mga magulang ko sa akin. Dahil baka hindi ko pa raw ito kayang alagaan dahil sa sitwasyon ko. Mama Mia, napakasakit na wala yung iyak ng baby ko na matagal kong inaabangan. Yung crib na dapat ginagamit ko walang kalaman-laman. Yung excitement ko, lahat ng gamit pambata na binili ko noon nakatambak lang sa sulok. Mga bagong gamit yun kasi panlalaki yun eh. Babae yung panganay ko. Mga lampin, maliliit na damit, mga baby bottles. At bawat makita ko yun parang hinihiwa ulit ang puso ko. Minsan gigising ako madaling araw dahil akala ko may narinig akong umiiyak na baby. Pagbangon ko wala pala. At doon ako iiyak ng tahimik sa dilim. Mas lumala pa dahil hindi ako agad nakarecover mentally. May mga araw na ayokong bumangon. Ayokong maligo. Ni ayokong kumausap ng ibang tao. Minsan tititigan ko lang yung kisame buong araw habang iniisip. May dahilan pa ba para mabuhay? Hindi ko sinabi kahit kanino pero may mga gabi talagang hinihiling ko na sana ako na lang yung nawala. Sana buhay na lang yung anak ko. Kasi pakiramdam ko ubus na ako, Mama Mia. Bilang babae, bilang asawa at lalo na bilang isang ina. Pero alam mo ba kung ano yung pinakamahirap? Yung kailangan mong magpatuloy kahit hindi mo alam kung paano. Kasi may isa pa akong anak na buhay. Yung anak kong babae na walang kaalam-alam sa bigat na nangyayari. Isang gabi, Mama Mia, hindi ko alam na inuwi pala ng mga magulang ko yung anak ko kasi may bibisitahin silang namatay na kamag-anak sa ibang probinsya. Biglang lumapit yung anak ko habang umiiyak ako. Mama, bakit ka po malungkot? Hindi ako agad nakasagot. Tapos niyakap niya ako. Yung simpleng yakap ng bata. Yun yung unang bagay na nagpaluha ulit sa akin ng totoo. Kasi dun ko naalala, Mama Mia, may anak pa pala akong kailangang ipaglaban. May isang bata pa pala na umaasa pa rin sa akin. At kahit wasak na ako, kailangan ko pa rin bumangon para sa kanya. Pero kahit pilit kong bumangon, may isang bagay na hindi na talaga bumalik. Yung tingin ko sa asawa ko. Dati kapag nakikita ko siya, pakiramdam ko ligtas ako. Ngayon, kapag nakikita ko siya, naaalala ko lang lahat ng nawala sa akin. At kahit magkatabi kami sa pagkainan, kahit magkatabi kami sa kama, pakiramdam ko ang layo-layo namin sa isa't isa. Grabe! Ang tindi ng pinagdaanan ni Ate Lane. Nako naman! Kayo ba? Nasaktan din kayo sa mga pinagdaanan niya? Mahaba pa po ang kwento niya. Hindi ko alam kung mahaba pa bukas o medyo konti na lang. Pero tomorrow natin itutuloy yung pangalawa at huling bahagi ng kaniyang kwento. So abang-abangan nyo yan. At bago kayo mag-abang dyan, habang nag-aabang kayong lahat, nako, paki-like at share naman ang video na to para marami ang maabot, para maabot yung mga lalaking manluloko na yan. Charot. Grabe naman talaga ang tadhana. Ginawa pang kabit yung pinsan niya mismo. Tapos sa parehong araw at parehong ospital pa talaga sila nanganak. Grabe naman.
Nako, bukas ha, abangan nyo ang kwento ni Lane, ang katapusan ng kanyang kwento. So, huwag kayong mawawala. At bago tayo tuluyang magpaalam for today, nako, mag-hi and hello muna ako sa ating mga Kasuki. Maraming salamat sa inyong panonood at pananatili dito sa ating channel. I love you all so much naman talaga. Hi po kay Rochelle Espinosa, Alpha Garcia, kay Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, hello din kay Gail Easy, Mila Raduban at kay Freaky. Hello sa inyo, maraming salamat sa pananatili ninyong member dito sa ating channel. Nako, mahal na mahal ko po kayo. Maraming thank you talaga. At syempre, hindi din po ako magsasawang mag-thank you dun sa atin pong mga suki na mga tagapakinig na kahit hindi natin member, araw-araw namang inaabangan ang ating mga kwento. Maraming salamat, Ruby Ramos, kay Aksa Heliana, Grace Bugay, thank you very much. Glyza Belbar, hello din kay Crizel, Joey Cadornigara, kay Marieta Yoto, kay Christina Season, Cha Pasensya, ayun, di ako hihingi ng pasensya, Cha, charot. Kay Ana Marie Cancio, kay Charlene Baclohan, Grace Sarmiento, Bernadette Torres, kay Melissa Paulo, Luna Lollipop, Bien Sales, kay Liba Ruman, Magdalena Garcia, Leonida Ramirez, maraming salamat sa pakikinig at sa lahat ng ating mga taga-suporta. Thank you very much. Alam ko po, yung iba sa inyo nababagot na dahil ang haba ng ads, pero yung ads po ang dahilan kung bakit tayo nananatili dito ngayon. At syempre, hihingi din po ako ng pabor sa inyong lahat na sana ipagdasal nyo ang mabilisan at maayos na paggaling ng aking mother dear dahil kahapon ng gabi o kagabi, sumailalim po siya sa isang operasyon. So sana ipagdasal ninyong lahat at ipagdasal nyo rin na may pambayad kami sa ospital pagkatapos. Anyways, maraming thank you. I love you all so much. Salamat sa suporta. Mwah! Ingat po kayo lagi. Bye-bye! Bye-bye!